Eto yung binili ko na nagtitrending na red velvet whoopie pie sa Starbucks. Nag-request kasi kayo na gawan din natin ng version natin. Kaya pinilit ko talagang maging katulad yung itsura, yung texture, pati na rin yung lasa. Sobrang happy ko nga dahil nakuha natin siya halos, kaya tara na! So dito, gagamit tayo ng Van Houten Professional Intense Dark Chocolate. Kailangan natin ng 150 grams ito, kaya nag-chop lang ako ng konti, then imemelt ko na siya sa microwave. Ilalagay natin to mismo dun sa cookie dough natin. Ang naggagawa ng melted chocolate sa cookie dough, nagkakaroon tayo ng malutong na outer layer pero napapanatili niyang moist and chewy yung loob. Soft cookie dough kasi yung base ng whoopie pie. Nakakatulong to para kahit matagalan siya, hindi kagad siya nade-deform or nababaak. Dito naman sa isang bowl, gagawa tayo ng buttermilk substitute. Naglagay ako dyan ng 60 grams ng milk, 1 teaspoon ng vinegar, then nag-crack na ako dyan ng 2 pirasong large egg, 300 grams ng light brown sugar, 1/2 teaspoon ng salt, tsaka ko imimix yan hanggang sa halos matunaw na yung sugar. Pwede kayong gumamit dito ng hand mixer para hindi na kayo maghahalo masyado. After nyan, tsaka tayo maglalagay ng red food color. Petraco red yung gamit ko dyan. 60 grams ng oil, kahit anong oil, pwede naman palm oil, coconut oil, canola oil. And then, imimix lang natin yan until well combined. Then, magsisift tayo dyan ng 10 grams ng baking soda, 8 grams ng baking powder, and 10 grams ng cocoa powder. Then, haluin lang ulit natin yan until well combined. Pasensya na kayo kung lahat ng measurement natin ay naka-grams. Nagta-trial and error kasi ako and mas madaling mag-adjust kapag ka naka-grams. And mas makukuha nyo siya ng eksakto. So dito, nag-sift na ako dyan ng 470 grams ng all-purpose flour. Pilmico flour ang gamit natin dyan syempre. And then, imimix natin yan gamit yung spatula. Kapag ka madamihan na yung ginagawa nyo, pwede naman kayong gumamit ng stand mixer gamit yung paddle attachment. Basta, kapag ka nailagay nyo na yung flour, wag nyo talagang i-overmix. Mix nyo lang until combined yung flour. Nung wala nang natitirang dry na flour, tsaka natin ihahalo yung ating melted chocolate ng Van Houten Professional. Since direkta nating hinalo yung melted chocolate dito sa cookie dough, kailangan lahat ng ingredients nyo ay nasa room temp. Hindi dapat malamig. Kasi once na malamig yung cookie dough natin, kapag kabuhos mo ng melted chocolate, mabilis titigas yung chocolate kasi mababa ang melting point at freezing point ng chocolate. So nirest ko tong cookie dough na to for 30 to 40 minutes, tsaka natin siya pwedeng i-portion. Nagbibilog ako dyan ng tig 40 grams, then pina-punch down ko yan para lumapad siya. Kailangan yan. Ang ipampa-punch down nyo ay yung palm, wag yung fingers kasi magmamarka. Tsaka natin ibibake yan sa preheated oven, 180 degrees Celsius for 5 to 6 minutes lang. Sa ibang oven, iintayin nyo lang siyang mag-crack. Pag nakita nyo na nag-crack yan, ahonin nyo na kagad. Pagka-ahon nyo, makikita nyo, mararamdaman nyo na malambot pa yung cookie dough natin. Pero hayaan nyo lang lumamig and mabubuo yan. So dito naman tayo sa paggawa ng filling natin. Kailangan natin dito ng 1 tablespoon plus 1 teaspoon ng gelatin powder. From Easy Bake yung gamit ko dyan. Ibubloom natin yan sa 1/4 cup ng water, room temperature lang for 5 minutes. Dito naman sa isang saucepan, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng white sugar, 1/4 cup ng corn syrup, and 1/4 cup ng water. From Petraco yung ginagamit ko dyan, corn syrup. Isasalang ko to sa medium-low na apoy and papabayaan natin yung maabot yung softball stage. Nagsisirup tayo dito ng sugar. Basically, gumagawa tayo dito ng marshmallow. Nag-research ako, ito talaga yung ginagamit na filling sa whoopie pie. And katulad siya talaga ng texture dun sa Starbucks. Nagtry ako dito ng hindi maglagay ng gelatin, hindi talaga pareho. So yung sugar syrup natin, pinaabot ko sa 120 degrees Celsius. And yung ating gelatin kanina, after 5 minutes, minix ko na yan dito sa stand mixer natin hanggang sa umaabot ng sugar syrup natin yung desired temperature natin. So ayan, nakikita nyo, unti-unti kong binubuhos yung sugar syrup sa gilid ng bowl para hindi siya magtalsikan. Yung settings ng mixer natin ay nasa 6 or 8 na yan para mabilis ma-combine yung sugar syrup dun sa ating gelatin. Medyo matagal yung pagmimix ito, abutin ka siguro dito ng mga 8 to 10 minutes hanggang sa maabot mo yung ganyang texture ng marshmallow, yung puting-puti na siya, nagwe-web na siya. Kapag ka naabot natin yung ganyang stage,
unti-unti nating ilalagay yung 300 grams natin ng cream cheese. So yung cream cheese natin ay nasa room temp na halos. Para din, kasi pag malamig masyado yung cream cheese nyo, and iintay nyo siyang mag-combine dun sa marshmallow natin, ay mabilis magsiset itong filling natin. Mabilis siyang titigas. Magde-deflate ng konti yung marshmallow natin. Iintay nyo lang mag-combine yung cream cheese and okay na yan. Magkakaroon kayo ng ganito ka-shiny, ka-smooth na cream cheese filling, marshmallow cream cheese filling. Ang sarap nito. Kung meron kayong vanilla extract, maglagay kayo. Wala lang ako kaya hindi ako naglagay. So ayan, ipapipe lang natin siya ng ganyan. Nakagawa tayo ng 14 pieces na whoopie pie na sandwich na ganito na So kung bibili kayo sa Starbucks, magkano na yun? So ayun lang naman, sana itry nyo. Yun lang, thank you, bye-bye!